Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, apo ni Cory, nagsampa ng sulat sa ombudsman laban kay BP Sara. Ayan. Pag-uusapan din po natin, ito po, si Ping Lacson ay mukhang siya na rin po ang susunod. Babawiin niya yung kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. At handa na raw ba? Sabi niya, tatanggapin niya kung handa na ang lahat, no, sa mga posible. Ngayon, nauunawaan natin kung bakit niya binitiwan pansamantala itong pagiging Blue Ribbon. Ay ito naman ay pagsasanga-alang-alang kung ano man yung kanyang isa sa alang-alang. Yan po mga pag-usapan natin at marami pa pong balita. Meron pa po tayong portion na Kiko Barsaga says, no? Yan po yung mga bago, yung mga latest. Sa dami po ng mga pinupost ni Kiko Barsaga, ay meron na po tayong sariling portion para lang po kay Kiko Barsaga. Ang galing, no? Hindi. Laging sa lahat ng issue meron eh. Meron kang nasasabi si Kiko Barsaga. Sana ako rin, no? Meron din akong mga follower na ganyan. I-try ko kaya yan sa FB na ganyan na kaysa yung Congressman Kiko Barsaga. Hindi ko maintindihan kung pareho lang ba tong Kiko Barsaga o Congressman Kiko Barsaga. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, wala tayong magagawa. Bago ka pa. Pero dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan na po natin, no, kung ano na lang po ang mauna dito para hindi tayo nalilito sa ating kodigo. Ito po ang sinabi ni Malutikia. Naniniwala si political strategist Professor Malutikia na hindi inosente si Pangulong Marcos sa mga insertion sa 2025 national budget. Correct. Ayon po kay Tikia, Malutikia, ito raw po, si BBM daw po, paano siyang, ayan no, questionable ang sinasabi ni BBM na hindi siya madadawit sa issue ng flood control anomaly. Ayan. At siya po ay sumasang-ayon din sa pahayag ni BP Sara na nagtataka kung bakit napakakampante ni Pangulo sa issue. Ayon pa kay Tikia, dahil siya mismo ang pumirma ng national budget, tsak alam niya kung saan ilalaan ang pondo. Ibig sabihin, hindi inosente si Marcos Jr. hinggil sa insertion. Yan po ang mga pahayag ng political strategist Professor Malu Tikia. Okay, tama po yan, no? Kung ikaw po ang pumirma, alam niyo po, ako bilang pinuno dati ng isang maliit na ahensya ng pamahalaan, isang maliit na opisina ng pamahalaan, hindi mo pwedeng ikatwiran na pumirma ka tapos wala kang alam, no? Lahat ng nilalagay mo yung pirma mo, no, mas nakakahiya yung aaminin mo na wala kang kinalaman basta pumirma ka na lang. Hindi po mas hindi ka una kung yung pagpirma mo ay napapirma ka sa isang kaduda-duda o merong anomalyang transaksyon at ikaw ay nakapirma, pinakamahina po na pwede mong matatakasan mo yung pirma mo sa pamamagitan ng pagsabing hindi mo alam. Imposible.
Kaya ka nakapirma diyan dahil alam mo dapat. Ayan, kaya diyan po nagmumula yung sinasabi ni Tikia. Pero ako po naniniwala na talagang hindi alam ni BBM yan. Ayon nga kay BP Sara. Kasi ako rin marami kong pinagtatakhan eh, di ba? Bakit galit na galit si BBM na after 3 years ng kanyang pamumuno, galit na galit siya na may natuklasan siya na flood control o mga ghost project, no? Nagtataka ako kung saan nagmumula yung galit. Pero nung naikwento po ni BP Sara, na wala naman, hindi naman nagtatanong yan, walang binibigay na direksyon. Ngayon alam ko na, wala talaga sa kanya yung pamumuno, ni hindi niya po alam yung command responsibility, ni hindi niya po alam na kung ikaw po ang pinuno, hindi ka na pwedeng magturo pa ng iba. Ikaw na yung pinakamataas na pinuno eh. Wala ka ng ibang pwedeng ituro. Is either kapabayaan mo lang yan o wala kang alam sa trabaho mo. Mas masakit po, no? Mas masakit po para sa akin kung ikaw po ay isang leader, mas masakit na aminin na wala kang alam sa trabaho mo, pirma ka lang ng pirma. Kaysa masabi na alam mo yung na mayroong mga insertion dyan sa budget. Hindi mo na iligtas yung sarili mo tuwing sasabihin mo na wala kang alam. In the first place, bakit ka pa nariyan kung wala ka naman palang alam? Hindi ka naman pala marunong mamuno. Bakit ka pa nag-i-stay? Ibigay mo na yan sa marunong mamuno. Yun yung katumbas nung pagtanggi mo na wala kang alam, wala kang kinalaman. Imposible na wala kang kinalaman. Di ba nga, sa'yo na rin nagmula na binasa mo lahat yan? Wala kang nilagpasan at pinagmamalakihan din ni Bersamin na talagang napupuyat ka dyan sa kababasan ng mga bago mo pirmahan. Kaya imposible na pwede nyong iligtas yung sarili nyo pag may pumalpak doon sa pinirmahan mo. No po yun. Ipagpalagay mo nang hindi mo binasa once na pinirmahan mo. Hindi na talaga po pwedeng wala kang kinalaman. Yung pirma mo mismo ay nangangahulugan na yun, alam mo na yun. So kung may kapalpakan dyan sa budget, at ikaw ang huling message sa budget, kaya yung meron din nagtatanggol kay Martin Romualdez eh. Hindi raw pumirma si Martin Romualdez sa BICAM report. Kahit ba hindi ka pumirma eh. Pumirma ka tsak nung tapos na yung budget. Pepirmahan ba yan ni BBM nang hindi ka nakapirma? Pero yun mo yun, pinalusot mo yung BICAM na hindi ka pumirma. Malaking ka. Kaya yung mga palusot po nila, hindi po sila nakakalusot eh. Yung pagpapalusot po na ginagawa ng mga taong to, nangangahulugan na in the first place, hindi na kayo dapat nag-i-stay dyan sa tungkulin nyo dahil wala pala kayong kinalaman sa nagaganap. Okay, dito po sa usapin ni, meron lang po tayong babalikan. No? Hindi na po dun kay Oliva at wala namang wentang tao yan. Basta ang point ko lang dyan sa Oliva na yan. Maraming gumagamit, maraming dumidikit sa mga Duterte. Maski si BBM, dinikit niya ng dinikit yung sarili niya sa Duterte. Marami pong dinidikit yung sarili nila sa mga Duterte dahil very popular yung mga Duterte. Ang tawag natin dyan, simple lang, mangga o manggagamit. Marami tayong kilala na dinidikit nila, inuugnay nila for clout, no? 'Di ba? Yung dumami yung followers nila, no? Hoping na pag bumaliktad sila, madadala nila yung mga followers nila kung saan man nila dapat dalhin. Hindi po totoo yan. Kung ang followers ninyo ay mga Duterte at magiging anti-Duterte kayo balang araw, hindi nyo madadala yung followers nyo. Yung mga nag-aaway-away na mga vloggers, bakit nadadala nila yung mga followers nila? Sila lang naman nag-aaway. Subukan ng mga vloggers ng Duterte na may ugnayan kay Duterte o identified kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara. Subukan nila na banatan si Duterte.
Kaya may follower pa rin sila kahit nag-aaway-away po yung mga vloggers na identified. Hindi pa naman nila kinukundina si Duterte, hindi pa naman nila binabanatan yung mga Duterte. Ang binabanatan lang nila yung mga kapwa nila vloggers pero hindi sa mga Duterte. Alam niyo po, sa politika po, matagal-tagal na po tayo sa politika, tong mga uban ko na to. Wala pa akong uban, namumulitika na tayo eh. Kahit sa campus politics. Hindi po yan yung ang mga perpektong tao lang ang dapat nating sinusuportahan. Kasi nakakarinig po ako, kahit sinuportahan namin yan, kung pumalpak, syempre, titirahin namin yan. Putya, bakit mo sinuportahan in the first place yung mga tao? 'Di ba? Ang tagal ng proseso, hindi mo pa rin kilala yung mga pagkatao niyan. Totoo naman kaya tayo na bakit kayo nabudol kayo? May babalik sa atin, bakit kayo nabudol kayo ni Marcos? Hindi naman kami nabudol ni Marcos dahil sinuportahan lang namin siya. Nabudol kami ni Marcos dahil kay Inday Sara. Susuportahan ba namin yan? Kung ang sinuportahan ni Inday Sara ibang tao, malamang dun kami sumuporta. Yung pagsuporta namin sa mga Duterte, dahil yung mga Duterte naniwala kami, hindi yung susuportahan ko lang itong mga Duterte dahil tama pa ginagawa, pag mali na ginagawa, pag mali na ginagawa ng mga yan, babanatan din namin. Puta, bit ka pa sumuporta kung babanatan mo rin pala, di ba? Malaya ka namang maghanap ng susuportahan. Wala namang pilitan yung pagsuporta. Walang walang anong tawag diyan? Walang yung pag may ginawa, yung kumbaga yung hanggang sa parang ang pagsuporta sa isang politiko dapat parang asawa o kaya tatay o kaya nanay na kahit na anong mangyari, ipagtatanggol mo pa rin. Ganun po yun. Kaya po kami hindi naliligaw dito sa kulto ni Digong kasi Duterte lang po kami. Wala kami. Maliligaw lang po kayo kung yung tumbas ng pagiging Duterte nyo ay kasabay lang ng paghanga ninyo sa isang vlogger. 'Di ba? Putya. Talagang pag nagbago ng pananaw yung vlogger, magbabago ka rin ng pananaw mo sa politika. Kaya ang pangit, 'di ba? Pangit lumaban ng ganun. Wala pong perpektong leader. Baka sabihin, bakit perpekto ba si Duterte? Bakit ganun mo na lang kung suportan? Wala ngang perpektong leader. Pero meron kang pwedeng mamili ka ng the best leader na pwede mong pagpilian at yun ang suportahan mo. Kaya po ganun ang attitude namin. Nakapili na kami at Duterte yung susuportahan namin. Matalo manalo, Duterte pa rin kami. Yan. Kaya hindi kami maililigaw ng mga uliba-uliba na yan. Hindi kami magagalit. In the first place, ano ba pakialam namin dyan sa tao na yan? hindi nga namin kilala. Ganun po yun. Kaya magtataka kayo, puta ba, dating tauhan ni Duterte, ano naman kung dating tauhan ni Duterte yan? Hindi naman kami sumuporta kay Duterte dahil sa dati niyang tauhan. Kami ay sumuporta sa mga Duterte dahil sa mga Duterte. Kaya walang kalituhan dapat. Napakasimple lang. 'Di ba? Ano ba yan? Ang gulo-gulo. Bakit ganun? Nakikigulo ka kasi. Pag may bumanat sa Duterte, di tapos na yung buhay nila. Ganun lang po yun. Kaya po, sasabihin nyo, bakit may supporter pa rin si ganun samantalang binabanatan niya si ganun? Hindi naman nila binabanatan pa si Duterte. Kaya may supporter pa rin sila. Dahil ang binabanatan lang nila, kapwa nila vlogger. Para hindi lang po nalilito. Kasi bakit ang dami nalilito eh?
inuugnay pa nila, bakit yung mga Duterte galit kay ganun? Bakit yung mga Duterte galit kay ganun? Ha? Hayaan nyo silang mag-away-away. Sino ba yung ulikba na yan? Kaya tinignan ko tuloy, ngayon ko lang tinignan kung ano ba yung mga pinagsabi. Parang wala namang katuturan. Kasi po, yung majority naman ng mga Duterte, hindi naman naiintindihan yung mga pinagsasabi ng Oliva na yan. Una, English speaking siya. Doon na lang puta ba? Kaya sabi ko, ngayon lang, tinignan ko lang ngayon, ano ba itong pinagkakaguluhan na to? Sino ba tong tao na to? Kilala ko yan, paminsan-minsan napapanood natin, pero hindi ganun kalaki ang impact niya. Wala siyang ka-impact. Halimbawa, yung mga, mas ma-impact pa nga si Jam Magno eh. At least si Jam Magno, kahit pa paano, kilala natin na Duterte. Ito talaga po siya, parang sumingaw lang. Biglang may Duterte na, nagngangalang, Duterte supporter ba yan? Okay naman, maganda naman ang mga sinasabi niya. Hanggang doon lang, pero yung... Madali lang ba, Justin Chua? Nakakatawa naman to si Justin Chua. Madali lang daw mag-raise to million. Okay na yan. Kusa na lang darating yan kung aabutin ko pa yan. Kung hindi naman, di ko na problemahan yan. Mga raise to million, hindi tayo ganun ka-popular. Okay, punta na po tayo rito sa... tanungin ko kayo, ilang bang vlogger yung nakaabot ng 1 million? Na political vlogger? Wala, si Banat Bay pa lang yata nakaka 1 million eh. Yun na nga, kaya hindi po siya. Siguro sikat siya katulad nila Attorney Trixie, sa mga medyo intellectual na ano. Pero sa ating mga maglulupa, wala. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Yan. At eto po si Lacson. Ngayon po, una nagpahayag si Tito Soto na baka maaring bumalik itong si Ping Lacson sa pagiging Blue Ribbon Committee. Alam mo wala akong believe sa mga tao na walang isang salita, no? May sinabi to minsan, ano ba yung sinabi niya, kahit na anong mangyari hindi na siya babalik, parang resignation. Tapos eto na naman ngayon. Eto po ang kumbaga pangatawanan mo. Bakit ka ba nag-resign in the first place? Sa tingin ko nga hindi naman maayos yung katwiran niya ng pagre-resign. Hindi naman maayos eh, 'di ba? Ang sinasabi niya kasi may mga kasama ako na ayaw na sa akin. Ibig mo sabihin, yung pagre-resign mo dahil ayaw na nila sa'yo, ngayon gusto na uli nila? Ang point ko lang, kahit na ba ayaw sa'yo kung sa tingin mo karapat-dapat ka at may magagawa ka eh. 'Di ba? Magkakagusto din sa'yo yun. Kung nabigyan ka ng chance at gusto mo namang maging pinuno ng Blue Ribbon, okay na yun. Pero yung ngayon, katulad ngayon, nag-resign ka tapos babalik ka. Parang hindi ko maintindihan kung ano yung laro eh. Kaya nga sabi ko laro, naglalaro lang kayo diyan sa Senado. Laruan niyo lang ba yung Blue Ribbon Committee? Pero pakinggan muna natin siya, no? Para baka may magka-ideya tayo. I have actually discussed this scenario with SP Soto when he broached the idea of giving back the BRC chairmanship to me. That if I am elected again to head the committee, we should be ready for any and all consequences of my actions and decisions, including losing some members of the majority bloc and consequently Senate presidency. Yun naman pala eh. So, okay lang
kung tatanggapin niya yung Blue Ribbon Committee ulit, dapat handa rin si Soto na mawala sa kanya yung Senate presidency. Ang tanong, handa ba si Soto na mawala sa kanya yung Senate presidency? O pinalipas lang nila yung galit ng mga congressman, ay yung mga senador? In retrospect, a simple practical question crossed my mind. When I decided to resign last October 6, what BRC chairmanship are we talking about if we lose the majority to the current Cayetano-led minority bloc? Having said all that, if I decide to get back the BRC chairmanship, that question will no longer be a factor. Okay. So, ang main purpose pala ng pagre-resign niya, no, sa basa ko rito sa kanyang mga pinagsasabi, ayaw niyang mawala yung Senate presidency ni Tito Soto. Yun nga po yun eh. Yun yung problema eh, no? Tinanggap mo yung trabaho hindi dahil gusto mo magtrabaho ayon sa kahulugan ng Blue Ribbon. Yan yung meaning sa akin. Kasi once na kinuha mo yung trabaho, lalo na ngayon, napaka-powerful po ng Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga. Kung papansinin niyo po, ang linaw nung si Marcoleta pa, yung Blue Ribbon Chairman, no? Ang purpose niya ng pag-imbestiga ay para malaman, in fact, nang aagaw pa nga siya ng eksena, di ba? Dahil si Marcoleta, moto proprio. Hindi po siya inutusan ng Senate President, hindi rin po siya inutusan ng kung sino. Siya mismo bilang Blue Ribbon Committee Chair, nagsabi si Marcoleta sa programa niya sa election eh. Ang kinagagalit ni Marcoleta kasi, putya, bakit sa tingin nyo walang direksyon? Alam ko yung direksyon ng patutunguhan. Oh. So sa makatuwid, yung pagre-resign niya noon para iligtas sa presidency si Senate President Tito Soto. Ngayon, nagbabalik siya, parang kinain niya na yung resignation niya. Bakit ka babalik? Ako sa tingin ko once na nag-resign ka, ano man ang kondisyon mo, bakit ka nag-resign, tapos babawiin mo yung alam mo yun, tinanggihan mo na yung trabaho tapos babalikan mo ngayon. Ginagawa mo lang laruan yung Senado. Kapritsyo nyo lang ni Tito Soto. Nung napahupa nyo na, no? Nung napahupa nyo na yung mga majority, kasi talaga naman totoo naman na binakbakan nyo ng binakbakan yung mga senador O ngayon, very willing ka na. Nagkaayos-ayos na kayo ng majority. Kasi hindi na pumapayag yung taong bayan na wala kayong investigasyon na ginagawa. Ang sama ng dating kasi kinuha ninyo kay Marcoleta yung Blue Ribbon tapos ang kalalabasan pala, hindi naman nyo pala itutuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon. Samantalang, nung kinuha nyo yan, nagparinig pa kayo kay Marcoleta na walang direksyon yung ginagawa ni Marcoleta. Sa totoo lang, si Marcoleta nga yung nagbibigay ng direksyon Oh. At saka nung nabanggit na si Martin Romualdez, tsaka kayo tumigil. Tsaka nyo inagaw kay Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Ngayon, dahil tumanggi na lahat, nung tinanggihan na kayo ng lahat, lumalabas tuloy na walang may gusto sa majority ng Blue Ribbon Committee. Kaya ibabalik na lang nila kay Ping Lacson. Kain suka. Sinuka mo na, kakainin mo pa. Ang pangit po sa leadership nun. 'Di ba? Bakit mo, in the first place, bakit ka nag-resign kung gusto mo naman pala? Laro? Nilalaro nyo lang kami? Ano kami? Damdamin? Ano kami? Damdamin? Pinaglalaroan nyo lang? Hindi.
Ito naman po ang sinabi ni Attorney Brian Hosaka, ICI Executive Director. Hinggil po sa mga reaksyon ng tao, itinanggi ni Independent Commission for Infrastructure Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka ang mga ulat na mayroong interference ang Estados Unidos sa investigasyon ng komisyon sa maanumalyang proyekto ng infrastruktura. Ito ay matapos ang pagbisita ng US Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Keller sa tanggapan ng ICI noong nakarang linggo. Ito po ang sinabi niya. Wala namang interference doon because nagtatanong lang naman siya. They are just asking questions about ICI. We didn't divulge anything or nothing was tackled outside of what we already informed the public of or the Filipinos. Wala naman kaming problema. Natutuwa nga kami na pinuntahan kayo ng US Embassy. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Winarningan lang kayo ng US Embassy na totohanin nyo yung investigasyon dahil nakasalalay yung kahihiyan nila. Alam nyo, kahihiyan nila ang Pilipinas. Alam nyo ba yon? Ang labanan po ng China at ng Amerika, hindi lang po economic, hindi lang po political. Pati po propaganda. Naglalabanan. Alam naman nila ng buong mundo na ang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika. Tapos kalat ngayon na yung kaalyado nila ay punong-puno ng magnanakaw at walang kakayahan yung presidente na pigilan yung pagnanakaw. Punong-puno ng korupsyon pero walang say. Hindi kayang solusyonan. Yan po ang lumalabas. Yan po ang Pilipinas sa tingin ng mundo. Kaya gustong pakialamero nga yung US. Okay na yan. Ang buong mundo pinakikialaman ng US. Kung tayo pakikialaman ng US at gusto niyang may gawin yung gobyerno, hindi nyo ba napuna? Ulitin ko na naman to. Nagkataon lang ba na pagkatapos dumalaw ng US Embassy sa ICI, naglabas ng pahayag yung DOJ na hindi nag-a-apply. Hindi kinukonsidera si Martin Romualdez na maging state witness. Samantalang putok na putok yung unang pagbisita ni Martin Romualdez. Putok na gagawin siyang state witness. Ano yan? Nagkataon lang? Di dapat nung umaten pa lang si Romualdez, sinabi nyo na hindi siya state witness. Hindi di ba? Hinintay nyo pa. Bago nyo i-announce yan, hinintay nyo pa yung US Embassy na dalawin kayo. Marami kasi nagkakataon Panay nagkakataon. Nagkataon lang na nung si Chavit Singson, di ako naniniwala na sinadya nyo to. Naniniwala ko nagkataon lang na nung dumalaw si nung nag-expose si Chavit Singson ng mga ghost project di umano dyan sa Ilocos Norte, nagkataon po na may nagkaso sa kanya ng plunder. Panay pagkakataon po yan. Dahil bihira lang kami magtagpo ng aking pretty sisi Caitlin sa LS mo po, Boss Buds. Ito po ang pang-isang tasang kape with Tim Horton Donut. Thank you very much, Ma'am Eddie Morcroft. O yan, Caitlin. Nagkita kayo ni Ma'am Edna. Eddie Morcroft. Ano raw tayo? Pwede na raw tayong mamasyal sa Palawan. Nagurgur ba ako? Parang tuloy-tuloy naman. Ito pa tanong ko sa iyo, Attorney Brian Hosaka.
Wala lang sa inyo yung US, 'di ba? Yung pagdalaw ng US Embassy. Ano kaya yung ambassador naman ng ano ng China ang dumalaw? Papayagan nyo kaya? O syempre hindi. Ayan yun eh. 'Di ba? Pag US, wala tayong problema lahat eh. Ngayon, yan po ang patunay na yung utak ng mga Pilipino, utak Amerikano talaga tayo. Pro-America talaga tayo. Wala po akong hindi po ako tutol diyan. Yan talaga yan eh. Yan po ang patunay. Pag pag dumalaw po yung US Embassy dito po sa ICI, wala pong usapin yan. Pero ang tanong, pwede rin ba dumalaw yung Chinese Embassy sa inyo? O malamang hindi. Malamang malaking issue yan pag dumalaw. 'Di ba? Okay, punta na tayo. Ito na po ang balita natin, no. Tindig Pilipinas to Ombudsman. Probe Sara Duterte Fund misuse issue. Okay, ito po ang napapanahon. Wala na pong tago-tago tong si Apo ni Cory, no? Si Kiko. Nakakahiya ka kay Barsaga. Kiko Aquino D. Ayan. So, nagsampa po. Hindi po reklamo. Akala ko kanina nagsampa na reklamo eh. Yung sa aming, kokorek ko lang po yung sa Pirada Aguila. Akala ko nagsampa na reklamo to si ano. Nagsampa po ng sulat. At pinaiimbestigahan po ni Kiko D. Kasama tong mga akbayan, no? Tindig Pilipinas. Coalition po ng kung ano-anong pro-democracy groups. Si Kiko D, yung spokesperson nitong Tindig Pilipinas, kasama po itong bagong chairman ng Akbayan, ay nagsampa po ng sulat sa ombudsman para imbestigahan ni Crispin Remulla ito pong confidential fund. Ang galing naman ng timing mo, Kiko. Kiko D, apo po to ni Cory. No? Ganyan po ka-inutil tong mga dilawan. Kasama yung Akbayan, tsaka yung mga Cory-Cory. Alam niyo po kung bakit? Napakalaking issue po ng mga flood control projects. Mga ninakaw sa flood control. Kaya itong mga pamilya na to, peste talaga sa atin to eh. Ito mga pesting pamilya eh. Dapat dito nanahimik na kayong mga Aquino. Wala naman kayong nakadalawa. Ito baka nakakalimutan lang nitong mga Aquino na to. Nakadalawang Aquinong presidente na kami. Ang Pilipinas po nakadalawang presidente na. Na Aquino. Wala rin. Panay corruption lang. Tapos nagtatangka na naman kayong ibalik tong mga Aquino na to dito naman sa Kiko D. Mga peste kayong mga pamilya kayo, pabalik-balik kayo sa politika. Wala naman kayo nagagawang matino. Parehong-pareho ng mga Marcos eh. Ewan ko ba na-attract nila yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kanya-kanya nakaw eh. Putol-putol ba boses? Di nga. Putol-putol pa ba boses natin? Mag-comment lang po kayo dyan ng 1 kung putol-putol talaga. Ibig sabihin, nasira na itong mikropono ko. Okay. Basahin po natin bakit po nila pinaiimbestigahan. We went to the lower house but it seems they waited a long time before elevating the case to the Senate. In the Senate, they choose not to continue the hearing. Hindi makaintindi to. Hindi mo ba naintindihan yung sinasabi mo?
May nagsampa na nga na reklamo sa Supreme Court, nagsampa na ng reklamo, ang dami na pong nagsampa na reklamo dyan sa confidential fund. Okay. Ano ba ang problema ninyo? The Vice President must also fully explain how the confidential funds under the Office of the Vice President and the Department of Education were used. Okay. 'Di ba? Ang gusto ninyo, kaya kayo sumulat sa Ombudsman, dahil gusto ninyong explain ng Office of the Vice President paano niya ginamit yung confidential fund. Okay. Tanong, naintindihan mo ba yung meaning ng confidential fund? Pag sinabing confidential, hindi po talaga pinapaliwanag yan. Okay, ikalawa kong tanong. Kung gusto nyo talagang malaman yung confidential fund kung saan ginagamit, bakit Vice President lang? Mas malaki ang confidential fund ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba? So ano ibig sabihin yan? Hindi naman talaga nyo gusto na ipaliwanag kung saan ginagamit yung confidential fund. Kasi kung totoo kayo na gusto ninyong malaman yung pinagagamitan ng confidential fund, bakit interesado lang kayo sa paggamit ng Vice President? Thank you very much muna kay Jel Panal na nagbigay sa atin ng 11.99 euros na pangkape. Di po ba? Di nyo po ba naisip yun? Una, confidential yan, di ba? Confidential. Hindi mo talaga dapat pinapaliwanag. Confidential nga eh. Alam niyo po ba na bawal tignan yung confidential? Sa US, malaking kasalanan po yan. Presidente na si Donald Trump pag may confidential na nakalagay doon, bawal nila basta buksan-buksan. Malaki pong kasalanan sa batas pag yung confidential, kahit na anong confidential ay inalam mo. Lalo na kung pinaalam. Hindi kasi alam nito ni Kiko eh. Ipapaunawa ka sa bugok na Aquino ka, kayong mga salot na Aquino, ipapaunawa ko sa iyo. Kaya nila gustong ipaliwanag ni BP Sara yung laman ng confidential fund kasi sasampahan nila ng reklamo si BP Sara once na dinivulge niya kung paano ginagamit yung confidential fund. Bawal mong sabihin. Bawal mong sabihin kung ano ang nilalaman ng paano mo ginamit ang confidential fund. Alam mo, sabi ni Guanzon, dating COA pala yan si Guanzon. Ilalagay mo lang sa sobre, yun na yun. Hindi pwedeng sabihin sa bugok na katulad mo, Aquino D. Oo, bugok ka kasi hindi mo naintindihan yung meaning ng confidential. O ikalawa, bakit ayaw nyong malaman din yung confidential fund ng Pangulo? Mas mataas yun. So hindi totoong confidential fund yung pinaggamitan ng confidential fund ng gusto nyo. Ang gusto ninyo, palabasin na meron talagang katiwalian. Luma na yan eh. Uunahin mo pa ba yung katiwalian na yan? Pero tanong, sumulat ka rin ba sa Ombudsman para madaliin yung ghost project? Wala. Basta yung lantad na pagnanakaw, wala kayong pakialam. Bakit? Hindi naman involved si Sara Duterte dyan eh. So, ang linaw po eh. Ibig sabihin, ikaw bugok na Aquino ka, nakikisaw-saw ka pa. Si Sara Duterte lang talaga, punteriya ninyo. Okay? Ngayon, isa pang tanong. So, wala rin kayong interes na habulin yung mga magnanakaw sa flood control. Kaya nang gulo to eh. Noong September 21, ginulo ninyo. Nang gulo kayo ng rally. Ano ibig sabihin? Kasi kung ano-ano yung nyo, pananaw ninyo. Bayaan nyo, babawian din kayo ng mga nautonyong artista. Kasi yung mga nautonyong artista, lalo na yung si Regine Velasquez, na-realize niya, tuloy pa rin ang pagkaltas sa kanila ng budget
Hindi pa rin natitigil yung pagnanakaw sa 2026 budget ng DPWH. Ano sabi, inamin ni Vincison na hindi naman kasi akin yan eh. Sa 2027 na lang bumawi. Kaya ka nga eh. Kaya ka nga, ikaw nga ang sekretary para itama mo eh. Ikatlo, eto hindi ako nagkamali, nagsampa ng sulat. Sulat lang po yung sinampa nila. Kung totoo kayong may nakitang katiwalian, kung totoong may nakita kayong katiwalian, ano dapat isasampa nyo? Kaso. Dapat sasampahan nyo ng kaso. O dapat sasampahan nyo ng reklamo. Inuuto nyo lang yung tao eh. Kunwari may sulat kayo, kasi pag mga ganyan, papakitang ganyan, kaso yan eh. Pero kakaiba. Sulat lang. Nagsampa lang kayo ng sulat. Di ba? Wala lang. Propaganda lang yan. Pumunta kayo sa ombudsman. Ito po. Hindi po kami nagsampa ng kaso. Anong ginawa nyo rito? Sumulat lang po kami. Sumulat lang kayo. Ang dami nyo pang press na inabala. Sulat lang po yun. Wala po silang sinampang kaso. Sinasampa lang nila yung sulat. Abnormal nga. Pupunta ka sa ombudsman, magbibigay ka ng sulat, tapos may mga kala mo kaso yung... Alam niyo yung sulat? Dear Ombudsman, pwede po bang imbestigahan ninyo ang confidential fund? Ang dami na nag-imbestiga, iho. Ilagay mo sa tuktok mo, na kulang sa tornilyo, ang dami na nag-imbestiga ang congressman, ilan salang na yan. Wala pa rin silang ebidensya na nakita na nagnakaw si BP Sara. Sulat lang. Puta, nagpunta ko pa ng ombudsman.